let's slightly modify our gospel reading. And I want you to pay attention how you are feeling if I change the names of the Pharisee and the tax collector. Okay po? So 2 people went up to St. Benedict Parish to pray. One was a servant of the church. The other one was a government employee. The servant of the church took up his position and spoke this prayer to himself. Oh God, I thank you that I am not like the rest of Filipinos. Greedy, dishonest, adulterous, corrupt, receives kickback, involved in flood control project controversy like this government employee. I fast twice a week. I pay tithes on my whole income. I volunteer in church events and activities. But the government employee stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "O God, be merciful to me, a sinner. I know I made a big mistake because I was involved in the flood control project controversy." Tanong ko po sa inyo, who would be justified? Sino po ang ikinalulugdan ng Diyos at mapapatawad? Nako. We have to be very careful that we become too overly critical to what's going on around us, and we fail to recognize our own sinfulness and mistakes. Maging maingat po tayo na pag nag-uusap po tayo sa bawat isa, that we do not position ourselves to be righteous and perfect. Balikan niyo po yung mga pag-uusap ninyo sa opisina, sa bahay, sa kung saan paman. When you said, grabe talaga, nakakasuka itong mga corrupt na mga officials na ito sa gobyerno, etc. Now, ang tanong ko po, look at your heart and truly evaluate. Are you coming from a position of righteousness and perfection? Nung habang sinasabi, nadidistract ako sa amoy, may nagluluto. Hindi pa po kasi ako nag-breakfast. Huwag po kayong mag-alala. I'll have an early lunch. Anyway. Now, habang sinasabi po natin yun, iniisip ba natin sa ating mga sarili na ang sasama nila? And by indirectly saying that, we're saying, ang bubuti ko, ang buti ko naman, ang perpekto ko naman. Kasi po kung gano'n ang isip natin, hindi nyo na po kailangan ng misa. Perpekto na pala kayo. Righteous na pala kayo. Hindi nyo na po kailangang magsimba. In fact, tinatanong ko na nga, bakit pa namin kayo nakikita? Dapat hindi na po kayo nakikita. Dapat kayo na po ang dahilan kung bakit may mga kandila. Dapat pinagsisindihan na po namin kayo ng mga kandila. Kasi perpekto na po kayo, righteous na po kayo, hindi po ba? The mere fact na nakikita pa natin ang isa't isa, ibig sabihin may bahagi pa sa ating pagkatao na hindi pa ligtas, hindi pa malinis.
At binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. The mere fact that we could still see one another, it means that there is still aspect in ourselves that needs redemption and salvation. So sino po tayo to claim that we are righteous? We could state the fact na meron talagang mga corrupt officials. We could state the fact that the flood control project controversy has happened and continues to happen. But to say and believe that we are righteous and perfect, that's a different story. Bakit po tayo nagsisimba? Para masabi sa Diyos na perpekto na tayo at righteous? So hindi na natin kailangan ng Diyos. Perpekto naman na po pala tayo. But can we honestly say that we are righteous and perfect already? Saan galing yung eraser na yan na dinala mo sa bahay ninyo? Yung rim ng bond paper na yan, kanino galing yan? Na ginagamit ng mga anak mo ngayon. Di ba hindi yan sa iyo? Sa opisina yan? Oh. Bakit nakalusot ka sa traffic violation mo? Kanino galing ang pinambili mo ng Shopee at Lazada? Kanino ang pambili mo ng pang-load mo ng computer games? Oh. Hindi po tayo exempted. God appreciates that we, yes, comment on the evil around us and call it as it is, evil. But to think that because we say and comment that these things are evil, it doesn't mean that we automatically are righteous. We are all in this together. We are in this mess together. At kung nakikita po natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, pagpasok po natin sa simbahan, ano po dapat ang mangyari? That when we enter in the church, we look on the floor and say, Lord, I am sorry. I need your mercy. Grabe ka naman, Father. Ikukumpara mo naman ako dun sa corrupt official na yun. Bilyon-bilyon ang nakamkam niya. Nag-white lie lang naman ako, Father. Precisely, you go to church weekly and still you commit white lies. Yun di naman sila nagsisimba linggo-linggo. Bakit mo ikukumpara sarili mo? There are still things in ourselves, in our hearts, that need redemption, na kinakailangan ng tulong at habag ng Diyos. And so when we enter into the church, we go to Mass, we ask God to help us. Ano sabi sa ating pagbasa, sa ating ebanghelyo? Na ikinalulugdan ng Diyos ang makasalanan na nagsisisi kaysa yung regular na nagsisimba pero hindi naman humihingi ng kapatawaran dahil perpekto na siya. So para saan ang pagsisimba?
Because we are encouraged with our first and second reading, we need to persevere in our faith. Kaya po umabot na po tayo sa ganitong punto ng ating sitwasyon sa Pilipinas, 80% pa naman tayong mga Katoliko, dahil ang pagsisimba po natin hindi tunay na nagbabago sa puso. Routine, para lang tayong okay, 8 a.m. to 9 a.m. maglalaba. 10 to 11 magsisimba. Tapos magdi-dinner. Tapos siesta or whatever. Tapos pagdating ng alas 4 hanggang alas 5, mamamalansya. Yun ang kategory ng pagsisimba. Yung linggo-linggong gawain lang. May magsasabi ba dito na, Father, tunay pong nabago ang puso ko sa paglalaba. Father, gusto ko na pong maging mabuting tao dahil sa pamamalansya. May mga ganun ba magsasabi? Of course not. Wala. Pero yung pagsisimba natin, ginawa natin na ganun ka-level ng pamamalansya at paglalaba. Pag alis ba natin sa misang ito, may nagbago sa puso natin? At kung walang nagbabago sa puso natin, ganito po talaga tayo. 80% tayong mga Katoliko na hindi naman tunay na isinasabuhay ang pananampalataya. Parents here, you will become parents of people serving in the government in the future. Paano po natin tinuturuan ang ating mga anak upang maging totoo, maging honest, maging righteous? Tayo ba ang number one na naiinis kapag nalaman nating nangopya ang mga anak natin? Or kapag nag-report sa atin, ano ang grade mo sa exam? 79 po. Ano ba naman yan, anak? Bakit naman 79? Hindi ka siguro nag-aral, etc. Would it be better to say instead, anak, yung 79 na yan, sarili mo bang efforts yan? Sarili mo bang pagsusumikap yan? Hindi ba yan galing sa pangungopya? Yes po. Very good. Just try your best later. Eventually. Sa susunod. Then having 99 points in exam, pero galing naman sa pangungopya. Na ituturo po ba natin sa mga anak natin yun? Or else hindi po tayo makakaalis sa panikalang ito. Mananatili po ito. Tingnan nyo, di ba nagsisihan lang sila? Naalala nyo, natawa ako nung last na nag-report ang Pangulo. Sabi niya, mahiya naman kayo. Hahabulin namin kayo. Anong ginawa nila? Nagsipalakpakan. I got so frustrated. Natawa na lang ako dahil sila yun, di ba? Sila yung hahabulin. Tingnan nyo, sila nga, few weeks after, sila ang hinabol. Ngayon, nagturuan, sila din. So frustrating. And para ma-alleviate lang tong conscience nila and guilt, ano gagawin? Dodonate sa simbahan ng malaki, magpapatayo ng chapel. God is more glorified when we live an honest life. Kahit na piso lang po ang i-donate ninyo, di hamak naman po na mas gugustuhin pa ng simbahan na piso lang ang matanggap namin sa inyo, ngunit galing
sa tapat na pagsusumikap kaysa 100 pesos ang ilalagay sa basket. Tapos, nangurakot ng 100 million. 100 pesos na ilalagay mo? 100 million kinurakot mo? Grabe naman. Mas ikakalugod pa ng Diyos ang tapat na pagbibigay kaysa hindi tapat na malaking perang na ibibigay. Magtulungan po tayo. Every time na may makita tayong honest person na nagsusumikap, term ngayon, lumalaban ng patas, let's honor that person. Maraming salamat kapatid dahil lumalaban ka ng patas. Dahil sa'yo, the church is a better church. Dahil sa'yo, the society is a better society. We honor those who live an honest life. That even in the midst of sinfulness and brokenness, we turn to God and we ask Him, Lord, change my heart. I want to become a better person. And let our family become the better family you want us to be. Amen. Amen. Please all stand to profess our faith. I believe in